guys! Welcome back sa aking channel. Today, ang gagawin natin ay another project para sa ating mini sewing machine, which is nakikita nyo naman dun sa thumbnail. So, ang ating project for today ay ang paggawa ng apron na gamit ang mini sewing machine. So, ito naman guys, kung wala kang mini sewing machine, pwede mo siyang gamitin. Pwede mo siyang i-hand sew yung manual lang na pagtatahi kasi napakadali lang nitong ating project na gagawin. So, ipapakita ko sa inyo yung aking nagawa. So, guys, ito siya. Ito yung ating ginawang project na apron. Kasi guys, ako ay alam nyo naman, palagi tayo nasa kusina at ito ay napakadali lang nitong apron na to. So meron akong bali isa pang apron na nabili ko sa Mumuso. So sabi ko, why na hindi ako gumawa nung aking apron. So ito siya guys. At konting-konti lang ang mga equipments at yung mga kailangan lang natin, kundi kitchen towel. So, let's start! Guys, ang una nyong kailangan syempre ay ang kitchen towel. So, ito yung akin. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, ganito siya kalaki. Ayan. Dalawa yung aking kitchen towel. So, kung nasa sa inyo, kung gusto nyo magkaibang kulay para, or parehas na kulay, para doon sa may leeg nyo, tsaka yung pantali ng inyong apron. So, ito yung sa akin, kasi murang-mura lang na nabili ko to sa supermarket. So, napakamura ng kitchen towel. Kaya, kitchen towel din ang ginamit ko, guys, kasi ito, syempre, madali siya kapag yung basa ng kamay, tapos pag naanohan ng oil, di ba yung apron. So, ito yung tamang quality para sa paggawa ng apron. So, ayan, dalawa yan. Tapos, ito naman yung isa. Ito yung design. Yan. Tsaka kasi ang madaling sa kitchen towel, guys, ayan o, nakikita nyo, tahi na yung mga gilid. So, hindi na kayo mahihirapan na tahiin pa siya. Kaya kitchen towel ang ginamit ko. Tsaka easy lang tong apron na to, guys. So, ito yung pinili ko. Kasi ito yung gitna ng aking apron. Kasi ayan, nakita nyo, merong design. Dalawang apron lang, guys, ang kailangan natin. Siyempre, gagamit din tayo dito ng mga, ayan, yung mga measuring, ito, yung mga medida. Gagamit din tayo dito ng, gunting. Ayan, yan lang naman yung mga basic, guys. So, ito guys, pwede rin naman, gaya ng sinabi ko kanina, pwede nyo rin itong gamitan yung, kahit wala kayong mini sewing machine, pwede nyo rin yung itong gawin, dahil gagamitin nyo na lang ng kamay. Guys, para naman dun sa may leeg natin, ang gagawin ko, ito na lang, itong isang buong to na size ng aking kitchen towel. Yun yung magiging size ng leeg. So, ito guys, ang size nito is 26.5 inches. Yun yung size niya. Pagkatapos, ang pinaka-width siguro ay mga 3 inches or pwede ring 2.5 inches yung magiging kapal nyo. Kasi guys, kapag idano natin siya sa 3 inches, magiging ganyan. Tapos, tatahiin pa naman natin siya dito. So, pwede siyang, nasa sa inyo guys, kung gaano kakapal yung gusto nyo sa leeg. Pwedeng 2 inches, pwedeng 3 inches. So, ako guys, ang gusto ko ay medyo makapal yung sa may bandang leeg ko. Kaya ang gagawin ko is 3 inches. So, ang gagawin ko dyan ay magmamark lang tayo ng 3 inches. Dali, kuha lang tayo ng aking marker. Para makita natin, kunin natin, ay blue. Ayan. So, simula dito hanggang dito, kailangan natin i-mark 3 inches. Ayan. Nano ko lang para magkapantay-pantay. Kasi ako, guys, mano ko eh. Hindi talaga ako nag-ano ng pantay-pantay. So, ayan. Anin lang natin, 3 inches. So, hindi na kayo mahihirapan dito, guys, pag kitchen towel ang gagamitin nyo. Kasi, yung kabilang side naman ay tahina. So, ayan. Yan ang ating 3 inches. So, gugupitin lang natin to, guys. Yan, hanggang dyan. Gugupitin natin. Para lang
May palatandaan tayo pag naggupit. Di ko pala dito na ano sa may kabilang side. 3 inches. Ayan guys, so, hindi nagpantay ang aking ano. Yan. So, yan lang gagawin natin guys. Gupitin natin to. Yan. Gupitin natin to para sa ating leeg. Ayan guys, nagupit na natin yung para sa ating leeg. Ang gagawin natin is tatahiin natin siya. Ito. Yan, tatahiin natin to all the way hanggang dito. So, hayaan lang natin na mabuksan to sa may magkabilang dulo para para madali natin siya na maibaliktad. So, hayaan lang natin to na nakabukas kasi mamaya naman tatahiin naman din natin to doon sa may sa apron natin. So, tahiin na natin to, guys. Next naman guys ay yung para sa pagtatalian natin doon sa may bewang. So, ginaya ko yung size nito doon sa isa kong apron na nabili ko sa Mumusu. So, ang size ay 17 inches. Tapos yung width natin ay gagawin natin ulit na 2 or 3. So, ako this time gagawin ko is 2.5. Okay na sa akin yun. O kaya 2 siguro. Yeah, 2 inches. So, 17 by 2. So, kailangan natin ng dalawa. So, magsusukat tayo ng 2 inches. Ayan. Sukat tayo ng 2 inches. Ay, madali na to kasi guys, ayan o. Ito yung palatandaan ng 2 inches dito sa may kulay pula. So, 17 inches. Hanggang dito siya guys. Ayan. 17 inches. Mga dalawang ganyan guys ha, ang gagawin nyo. Ayan. So, dalawang 17 by 2 inches. So, gugupitin natin yan ng dalawa. So, ayan guys, ito na yung ating para sa bewang. Ang gagawin natin is, tatahiin natin siya ulit. Ayan, dito. Ayan. Tatahiin natin to ng dito. Ayan. So, ito guys, kasi hindi siya katulad dito kanina na tahi dahil nga 17 inches yung kinuha natin. So, ang gagawin muna natin guys is tatahiin din natin tong dulo. Mga ipo-fold nyo lang ng mga maliit lang. Tapos, tatahiin nyo lang siya ng ganyan. Pagka natahiin nyo na to, ay tatayin natin tong pagganyan. Kasi para lang kapag ano kasi guys, hindi siya maghimulmol ito. So, ito yung para sa ating belt. And then guys, kung gusto niyo naman, ito ay optional lang. Ito na yung natira kasi sa akin eh. Sayang naman to. Ang gagawin ko dito is magkakaroon siya ng bulsa, yung ating apron. So, optional lang to guys kasi ito yung aking isang apron. Ito yung nabili ko sa Mumusu. So, meron siyang bulsa. Ito napakadali sa akin na meron siyang bulsa kasi dito ko na ilalagay yung yung aking another towel sa pagpunas ng kamay. Minsan dito ko nilalagay minsan yung mga tissue kapag pawis na pawis ako. So, mas maganda kapag merong pag meron tayong bulsa. So, sayang naman kasi itong natitirang ito. So, gagawin natin siya na bulsa. Ang size kasi dito sa aking apron, sukatin natin guys. Ang size nito is kulang-kulang ano siya, 10 inches. Tapos yung width niya is 6 inches. So,
mag-ano lang tayo, gagawin lang natin tong 7. Then, yung ano nito ay gagawin naman natin na 10. Ayan. Kasi magtatahiin pa naman natin siya, kaya kailangan mag-alat tayo ng ilang inches. So, ayan. Ang gagawin natin is 10 hanggang dito. Then, hayaan ko na lang tong width na to na ganyan. Kasi tatahiin pa naman yan. Pero to, ang gagawin natin is 10 inches. Ayan. Walang nasayang diba dun sa ano, sa dalawang nabili natin na ano, na kitchen towel. Kasi naman guys, yung kitchen towel dito, minsan 10 dirhams, minsan 8 dirhams, 4 na yun guys. So, yan. Ang gagawin natin is, gugupitin natin siya. Yan. So, ayan ang ating magiging bulsa. So, sa pagtatahi naman yan guys, igaganyan nyo lang siya. Itatahiin nyo lang. Tapos, igaganto nyo lang din. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin tatahiin yung bulsa sa body ng ating apron. Ito na guys, ito yung harap ng ating kitchen towel. Tapos ito yung likod. So, gaya ng sinabi ko, gusto ko yung, ito yung design na gusto ko. Ang gagawin nyo lang guys ay yung para sa magiging leeg nyo. So, ito guys, ang ginawa ko ay, di ba ito, kinuha ko lang yung gitna. Ayan. Tapos, igaganto ko lang siya. Ayan. Ito kasi ang palatandaan ko guys, itong guhit na to. So, ito, ang size niya ay, sukatin natin, 6 inches. Parehas siya. Ayan. 6 inches ang sukat niya. So, yun yung kinuha ko na palatandaan, itong red na to. So, ginanto ko lang siya guys. Ayan. So, di ba ito yung gitna? Ito yung gitna ng ating ito yung gitna ng ating apron. So, ayan. Ginanyan ko lang siya kasi yan yung magiging ano nang yung magiging leg nyo. Ayan. So, ayan siya guys. And then, para madali nyo siya na matahi, lalagyan natin siya ng eto, safety pin para madali natin siyang matahi. Ayan. Ito guys, pwede nyo siya na gupitin. Ito, pwede nyo siyang gupitin dito. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Ako, ayoko siyang gupitin. Hayaan ko lang siya na ganyan. Kasi hindi naman yan, para sa kusina lang naman natin siya. So, ayan. So, ang gagawin natin dito, guys, is tatahiin natin simula dyan at pag ganon. So, tatahiin siya na pag ganyan at pag ganito. Yan. Simula dito or dito. So, kung wala nga kayong sewing machine, i-hand sew nyo na lang siya. Basta tahiin nyo siya or kung gugupitin nyo siya, kailangan tahiin nyo itong side na to. So, let's start. Tahiin na natin siya. So, ayan guys, natahi na natin itong side na to. Medyo mahihirapan kayo kasi nga 'di ba ang ating sewing machine ay maliit lang. Ayan, ito yung ating mini sewing machine. So, talagang mahihirapan kayo kasi itong side na to ay medyo makapal. Pero yung sa akin naman guys, ayan ko nakita nyo perfect naman ang pagkakatahi. Ayan, kitang-kita nyo naman ng ating mini sewing machine. So,
ang gagawin natin ay tatahiin na natin dito yung bulsa ng ating apron. So, yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, itong kalahati na to guys ay meron na tahi. So, hindi na tayo mahihirapan dyan. So, gusto ko mga banda dito. Yan. Tapos, ang gagawin nyo lang guys is mag-ano lang kayo dito ng mga siguro mga half inch. Ayan, ganyan. Tapos, ito rin ay ganon. At ito ay ganyan. Yan. Siguro pwede rin na pag ganyan, guys, pahaba. Nasa sa inyo kung anong style lang gagawin nyo na, na paglagay ng bulsa. So, siguro ang gagawin ko, pahaba na lang siya siguro muna. Para bago naman. Kasi yung isang sewing machine ko is, yung isang aking apron ay paganto yung paganyan yung kanyang bulsa. So, dito naman ang gagawin kong style ay pahaba. So, ayan. So, tatahiin ko lang to guys, itong dito sa may gilid at dito. So, pwede nyo na rin muna natahiin to, tapos tsaka nyo ulit siya itahi. Pero ako, hindi na guys, itutuloy-tuloy ko na siya na pagtahi dito. Kasi yung iba, ang gagawin niyan guys, tatahiin muna itong apat na sulok na to para mas neat yung pagkakatahi. Pero ako guys, tingin ko okay na sa akin, hindi ko na lang tatahiin yung gilid. Itutuloy-tuloy ko na lang yung pagtahi niya dito sa may apron. So, ayan, igaganyan ko siya. Then, lalagyan natin ng pin para pagtahi natin is madali siya. Ayan. Tapos, ganun din sa kabilang side. Mga half inch. Ayan. Tapos, lalagyan ko lang din siya ng pin para madali natin siya na matahi. Ang ano lang kasi dito guys, ang disadvantage lang, maliit yung ating mini sewing machine. Kaya talagang iaano nyo yung pag-aaralan nyo kung saan nyo siya talaga na matatahi ng maayos. Pwede nyo iganyan yung tela nyo o kaya dito rin sa gilid kapag tinahi nyo, iganyan nyo. Kasi nga, ang ating mini sewing machine ay maliit. Yung dito sa may gilid, yung space niya ay maliit. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kasi maliit yung ating space ng ating mini sewing machine. So, lapit lang natin, ayan. So, kung makikita nyo, masyado siyang nakaano dito. Tapos, sa pagtatahi guys, dahan-dahan lang kasi para hindi siya, para talaga pumantay yung tahi niya. Kasi nga, ang hirap kumilos dahil maliit yung ating sewing machine. Yan. Usin ko lang. Kaya ang tahi ko, pa-stop-stop, tapos itutuloy ko, stop-tuloy, stop-tuloy. Ayan. Ayan guys, natahi na natin ang ating bulsa. Kung makikita nyo, ayan, pakita ko sa inyo na mas ayan. Nalagay na natin yung ating bulsa. So, okay na. Ang next naman na gagawin natin is, ilalagay na natin yung dito sa may leeg. So, ito yon na natahi ko kanina. So, ito guys, paplansyahin muna natin. Ayan, kasi para maganda yung pagkakaano niya, para mas madali siyang ilagay. So, ang gagawin lang natin is, pagka-plansya, ilalagay natin siya dito, at dito, sa may side na to. So, plansyahin ko muna guys. Then, after that, tatahiin na natin siya dito sa may ating apron.
So guys, dito hindi ko siya pwedeng i-sew gamit tong ating mini sewing machine kasi masyado na siyang makapal. Kasi nga 'di ba itong side na to guys ay tinahina natin at nagdoble-doble na yung tahi niya. Kaya eto, hindi na natin to matatahi by sewing machine kasi masyado na makapal, hindi na kaya ng ating mini sewing machine. So ang gagawin ko dito guys ay tatahiin ko lang ng ayan. Tatahiin natin ng manual. Ito. Tatahiin lang natin siya dito sa may leeg. Guys, ito na yung ating finished product ng ating apron. So, ayan siya. Nakabit ko na to. Hand sew lang yung ginawa ko dito. Kasi nga gaya ng sinabi ko sa inyo, medyo makapal tong mga nandito sa gilid, pati dito sa may leeg. So, ito siya guys. So, suot na natin. Ayan. Then, ayan. Tamang-tama lang sa akin to guys. Pero kayo pwede nyo siyang sukatin. Yung dito sa may leeg nyo kung gusto nyo. So, para sa akin, this one is okay. So, tatali ko lang dun sa may likod. So, ayan guys. Ayan na yung ating apron. So, kung makikita nyo, ayan sa may likod. So, ayan. Tapos, ito yung bulsa. So, ibaba ko lang yung camera para makita nyo ng very, very light. So, ayan. Ayan yung bulsa ng ating apron. Dito, pwede ako maglagay dito ng sandok. Or maglagay ako ng ang tawag doon, ng another kitchen towel. Ayan. So, ayan yung ating apron. Napakadali lang na gamitin, guys. So, gusto ko siya. At least, meron nang kapalit yung aking isang apron. So, ayan. That's it guys, ayan ang ating video for today at ang paggawa ng ating DIY na apron gamit lang ang ating mini sewing machine. So magsa-search pa ako ng mga project na pwede nating gamitan ng ating mini sewing machine. So, yun lang guys. Hope na i-try nyo tong apron na to. At maraming salamat sa panonood sa aking channel. At yung mga video about sa mini sewing machine ay nandito lang po yan. I will put the link sa description box below. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. Bye-bye!